Usapang James Reid, Nadine Lustre pa rin, and Liza Soberano tayo ngayon. Kasi nga, after nga po ng mga naging panayam kay James Reid ng ating mga kaibigang si Papa Oji Diaz, napanood rin namin yung interview sa kanya ni MJ Felipe, talagang first time na nag-pour out ng kanyang emotions and sentiments itong si James Reid, na sinagot na rin yung mga lumang mga tanong pa na noong pa tayo ginugulo, and finally nga nagkaroon na siya ng lakas ng loob na ipahayag at ikwento sa ating lahat ang mga tunay na nangyari sa kanyang itinayong Careless Music label and artist house, na kung saan nga ang naging major nilang artist doon ay si Liza Soberano, na nung July pa pala of this year 2024 umalis or nagpaalam na, at kumbaga inend na niya yung kanyang kontrata bilang ito yung kanyang management outfit. At parang although may mga chismis nga naglabasan prior to that, kasi nga doon na magsimula sa mga chika o mga blind item na kaya daw umalis kasi di umano ganito, ganyan, hanggang doon sa interview mismo. I'm sure karamihan po sa inyo na nakasubaybay dito sa Unbearable Channel ay napanood na rin ang sinasabi nating interview, na mapuso at saka diretso. Ako, kilala ko si James bilang isang artista na hindi basta-basta, alam mo yon, nagsasalita ng lalo pat alam naman niyang hindi makakabuti, or lalo pat alam niyang nakakasama sa mga kapwa niya artista. But he really has to tell his story. He has to tell his truth. At sinabi nga niya doon na never naman pala talagang naging parte ng Careless Music itong si Jeffrey O, na suppose sila ay business partner nila, itong Koreano na ito, na minisrepresent ang kanyang kumpanya. Ang dami mga shady dealings, ang dami mga pakikipag-usap ng pakikipag-transact sa mga common friends or mga friends niya, na ngayon ay sinisingil siya di umano sa dami ng mga proyekto na hindi naman nag-materialize. And ang as per James Reid, umaabot ng mga around 100 million mahigit ang perang supposedly ay ano niya ngayon, sinisingil sa kanya or dapat niyang bayaran, kasi nga may mga suppliers sila, may mga nakatransact itong si Jeffrey O na hindi naman nagmaterialize ang mga proyekto. So sort of like that. And naikwento rin ni James na itong pag-alis ni Liza, dahil nga naman si Liza, alam naman nating lahat na mas gusto talaga niyang pasukin yung Hollywood, nag-audition siya doon, nagkaroon siya doon ng mga proyekto, pictorials, etc. na yun naman talaga nakikita natin. Pero yung mga projects kasing pinag-uusapan, hindi naman talaga malalaking proyekto. Sorry again, ako, I am a Lizken fan. Bilang ako'y alam mo yun, nung mga panahon na sinusuportahan ko ang Lizken, nalulungkot lang din ako kasi nga lumabas na rin yung issue na tila nagkakamabutihan na di umano itong si Liza at saka si Jeffrey. Although maraming mga subscribers ang Unbettable Channel na pinawawalang saysay yun, na parang hindi nila pinaniniwalaan, kasi nga parang nagmumukha naman daw tanga-tanga itong si Ken na bakit papayagan yun or something to that effect. Na ako, sabi ko nga po sa inyo, ako humihingi ako ng dispensa for the longest time. May mga common friends kami noon na talagang very reliable nagkukwento sa amin. Ngayon hindi na talaga namin sila nakokontak, or kung binibigyan namin sila o pinadadala namin sila ng message para lang magtanong sa totoong sitwasyon ni Liza at saka ni Enrique, hindi po talaga sila sumasagot, at yun ang totoo. Kaya yun din po yung binabalita ko sa inyo, kasi ako, nawala na ako ng direct access kay Enrique after nung pelikula nilang, kaya nga hindi ako nakatulong masyado doon sa Big Bird na movie niya na sinut nila sa Thailand. Kasi may mga tao talagang siguro, hindi ko naman sinasabing hinahadlangan or whatsoever, kasi we're good friends. Kami ni Gretchen Fulido, pag nakikita-kita kami niya ni Enrique, dadaan na lang yan sa programa namin nung araw bago mag-pandemic. And I would like to believe na naging close din naman ako kahit paano. And until now, I am at heart, ay fan ako ng Lizken. Kaya lang, may mga pangyayari kasi at may mga interview ngayon, itong mga nakasama ni Liza, kagaya nga ni James Reid, na nag-wish na lang ng good luck kay Liza sa kung ano man yung gusto niyang tahaking landa sa Hollywood, at kung ano pang iba mga ginagawa niya. Na may naririnig nga din kami na siguro hindi lang naitanong ni na MJ at saka ni na OG Diaz, kapatid na OG Diaz, na
na may mga reklamo din itong si Liza kasi nung may mga ginawa siyang proyekto, parang naghahanap siya ng klase ng magandang suporta na hindi na ibigay ng Careless Music ni James. But James, wala naman siyang sinabing pangit, maliban lang sa nag-wish nga lang siya ng good luck sa career sa career nitong gustong tahakin. Plus nakakaintriga kasi yung kwento, itong parte ng kwento sa interview na sinasabi ni James na nung nahuli at nakulong itong si Jeffrey o sa mga kaso na nandito pa siya sa Philippines, ay si Liza ang unang nakiusap, tumawag at personal talagang pinag-usapan sila na tulungan nga daw itong si Jeffrey O, na syempre sa mga ibang netizen or sa ibang mga nakapaligid siguro sa kanila, kinukonek na sa pagkakaroon nila ng ugnayan or something na personal. And of late nga, may mga naglabasan din pictures na di umano magkasama sila sa Singapore kamakailan lang bago magtapos itong September, at pinag-uusapan nga sa social media na ito ba ang walang relasyon or something to that effect, na syempre kami deadman na lang kasi may mga nagsasabi naman na lumang picture na di umano yun, dati pa daw yun, ngayon lang nilalabas kasi nga iniintriga nga itong si Liza. But all of this ay masasagot lamang pag talagang si Liza ang nagsasalita, na sabi nga ni kapatid na OG Diaz, sana magising na sa katotohanan itong si Liza na hindi ba, kasi si James after that interview, ang ganda nung na-generate niyang feedback from the industry in general, kasi ang naging bottom line is si James ay may career na babalikan. Alam mo yon, na kahit nagtayo na siya ng sarili, na enjoy niya yung kanyang klase ng music na gusto niyang gawin. Nung sinabi niyang gagawa uli siya ng mga projects sa television or movies, parang ang ganda ng naging pag-welcome uli sa kanya, na parang okay, welcome back kasi may babalikan ka pang career. Unlike daw si Liza na parang nag-burn na nga ng bridge, tapos yun na nga nagkaroon na ng mga spekulasyon na parang inayawan na niya yung local showbiz kasi ang gusto niya tahakin is abroad. May mga gano'n na nadamay na nga ang usaping love life or ang pagrelasyon niya kay Enrique Hill. Na si Enrique nga, alam naman natin na ako, kahit hindi ko nakakausap, nakikita at nababalita natin na may negosyo, busy sa kanyang mga maliliit na investments. Plus, ang alam nga natin, magpuproduce dapat ng concerts. Kaya hindi natin alam kung ano na nangyari after that. And meron nga siyang upcoming movie na entry sa Metro Manila Film Festival na kung saan sinut naman nila sa Taiwan. Mga ganong exposure ba? Pero usaping Liza at Enrique, Lizken or what, wala na po talaga kaming nababalitaan. Maliban na lang sa mga, alam mo yon, mangilan-ngilan naming very dear sa amin na sinasabi nila na kahit sila ay parang nakadistansya kasi parang may mga humadlang na or may mga naglagay na ng barikada na wag nang pag-usapan yan, something to that effect or something like that. So nakakalungkot kung totoo nga kasi sa mga naglalabas ng balita kay Liza at dito sa di umano'y itong kontrabidang si Jeffrey O nga na naman pala wala namang kinalaman pala sa Careless Music. Ang dami lang nagtataka kung bakit napakatagal ng panahon bago nagsalita itong si James Reid. So kung ano pa ma'am yung mga kaganapan po dyan, antabayanan niya po yan. Antabayanan ninyong lahat mga Lizken fans. Ako'y kasama nyo pa rin. Mahal ko, habi ko nga, I am a supporter ng Lizken dahil mahal na mahal ko at talaga namang mataas ang pagrespeto ko kay Enrique Hill. And on that note, nagpapa-thank you po kami sa inyong lahat. Maraming salamat and happy watching.